Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, January 28, 2024. Yung minomonitor nga po nating low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, yung extension nga po ng kaulapan niyan ay posibleng magdulot ng pag-ulan sa may parte ng Davao Region at ng Sorsogon. Asahan naman natin yung northeast monsoon ay apektado pa rin po niya ng Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, and Caraga Region. Asahan din natin sa may parte ng Metro Manila ay abot pa rin itong northeast monsoon. At tayo naman sa ating advanced weather forecast ng European Center, mababa naman ang tsansa nito na maging isang bagyo. Pero posible po itong magdulot ng mga pag-ulan sa may parte ng Mindanao na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya ba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan sa may parte ng Mindanao. Dito nga po sa ating rain map animation, mamayang alas 8, asahan natin may tsansa ng pag-ulan ng eastern section ng Mindanao at pati na rin ng Visayas. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, asahan pa rin po natin may tsansa pa rin nga po ng mga pag-ulan sa parte pa rin po ng Mindanao at ng Visayas. At pagdating naman po bukas ng umaga ng alas 5 ng hapon, ng alas 5 ng umaga, asahan pa rin po natin may tsansa pa rin po ng pag-ulan sa parte nga ng Mindanao at ng Visayas dahil po yan sa extension ng kaulapan nitong low pressure area. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast by January 29, patuloy nga po itong low pressure area, yung extension ng kanyang kaulapan ay magdudulot ng pag-ulan sa may parte ng Mindanao by January 30. Dito naman po asahan natin na magkakaroon nga po ng mga posibleng pag-ulan pa rin sa parte ng Mindanao dahil nga po dito sa may low pressure area. May mga tsansa nga po na malalakas na pag-ulan lalo po pagdating ng hapon at ng gabi ng January 30 hanggang January 31. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil nga itong low pressure area naman ang posibleng magdulot ng mga pag-ulan at mababa naman po ang tsansa niyan na maging isang ganap na bagyo. Pagdapasok naman po ng February 1, ito nga po ay may mga tsansa pa rin na mahina at katamtamang pag-ulan. Pagdating naman po ng February 2, asahan naman po natin na dahan-dahan na nga po gagandaan lagay ng ating panahon. At pagdating naman po ng February 4, ay magiging maayos at maganda naman ang lagay ng ating panahon. Magkakaroon nga tayo ng high pressure area dito nga po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. May chance rin ng low pressure area dito naman po sa parte ng Taiwan pero hindi naman po ito magdudulot ng pag-ulan sa ating bansa. Sa ngayon nga po wala po tayong nakikitang anumang posibleng sama ng panahon o bagyo na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan sa may parte ng Mindanao dahil nga po doon sa extension ng kaulapan ng low pressure area na posibleng magdala nga po ng mga pag-ulan. Inulit ko po, yung ating advanced weather scenario pa lamang po yan, malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.